Kaya dire-diretso na po natin ang inyong mga paboritong artista kung anong naghihintay na kapalaran sa kanila ngayong 2025. Simulan natin sa controversial na si Rupa May Quinto. Magde-divorce na daw sila. Maaaring pera to. Maaaring may isa sa kanila ang nakagalaw. Nora Honor. Problema nito, pera. Gabby Concepcion. Dating karelasyon, so possible silang dalawa pa din. Neri Naing. Sabihin natin na parang zero balance siya talaga ngayon. Another controversial, Ken Chan. Maaaring doon na siya madali kung nasan man siya. Sandro Mula. Parang puro pagkakaperahan lang yung nasa isip niya ngayon. Okay, next, Willie Revillame. Mag-uubos siya ng pera dito Ala. sa sakit na to. May tatay pa yan. Ay, hindi ko lang alam. Bakit mo tinanong, ma'am? Tumalan kasi yung King of Cups, so ibig sabihin... Sunshine Cruz. May asawa ba to? Secured. Sunshine Secure. Gretchen Barreto. Magkakaroon ng mga bagong kaaway si Gretchen Barreto. Vice Ganda. Mag-iingat siya. Saan? Pwede niya ikamatay. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika, welcome to my vlog. At mga kachika, nako, ito na. Dahil sa inyong mga request, kaya dire-diretso na po natin ang inyong mga paboritong artista kung anong naghihintay na kapalaran sa kanila ngayong 2025. Alam ko pong nabitin po kayo sa part 1, part 2. Kaya naman po, sumugod ho ulit ako dito sa kabanatuan sa ating prophetic witch na si Mamu Gloria Escoto. Hello, Mamu! So, hi mga loves. Hi Mel. Nice to see you again. Ayan, bago magsimula ang aming chikahan at bago magsimula ang aming basahan ng mga barahan, nais po natin sabihin na ito po ay hula lamang. Huwag po natin masyadong seryoso dahil ito po ay ginagawa lang po natin ito para sa inyong kaligayahan, kasiyahan. Huwag po natin siseryosohin. Ang seryosohin po lang natin yung mga magaganda, yung pangit, ating labanan para maiwasan. Ganon. Kaya ano pang hinihintay? Simulan na po natin ang inyong mga request. Abangan po ninyo ang mga artistang paborito nyo. Baka po napasama sa aking listahan. So, let's start, Mamu. Okay, let's start. Okay, simulan natin sa controversial na si Rupa May Quinto. So, para sa 2025 ni Miss Rupa May Quinto, dito sa cards niya, kung makikita natin, may magician. So, ibig sabihin, meron tong posibleng maging problema sa 2025. Parang kaso. So, pwede siyang masangkot kung sakali sa isang kaso. Actually, may nasasangkutan na siya ngayon. Ito, bago matapos ang taon, meron siya scam, parang gano'n. Pero ganun pa man, sa barahan niya, ito naman ay madadaan sa maayos na usapan. Kaya lang dito, kahit nasabihin natin na maa-absuelto siya o parang hindi siya masasali, yung emotional na depression, posibleng umatake sa kanya. Masyado siya na-depress. So, masyado siyang nalungkot, nag-iisip siya. Pero gusto ko sabihin sa kanya na kung sakaling meron na siyang pinagdadaanan ngayon, hindi naman siya yung madidiin or hindi naman siya makukulong. Sa love life, Mamu, kasi napapabalita ngayon, ang hiwalayan nilang mag-asawa. Kamusta? Actually, magulo. Kung makikita natin to, ito ay family. Ito ay 4 of Wands. May mga hindi pagkakaunawaan. May gulo. Kumbaga parang siguro nagkasabay yung problema tas yung hindi pagkakaunawaan nilang ng asawa niya. Kaya parang inaatake siya ng depression. Anong hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa? Nakikita mo ba dyan, Mamu? Tingnan natin. Dito sa cards, kung ito yung pagbabasihan ko, Judgment, 2 of Pentacles, and the 7 of Cups. Possible ibig sabihin? pera. Pera Awayan. yung Hindi sa ano pa man. Hindi sa ano pa man. Third party, wala kasi ko nakikita eh. So, maaaring pera to. Walang nagloko o ninuman. Wala eh. Okay naman sila. Pera lang siya. Ito.
Makikita mo ba dyan kung ano yung perang yan? Paano ba? Yung savings? Maaari ito kasi savings. Savings nila? Oo, maaaring may isa sa kanila ang nakagalaw. So parang ito yung pinag-uumpisahan o yung root kung bakit hindi sila nag-aaway. okay. Pero sabi, Mamu, didire-diretsuin ko na. Magdi-divorce na daw sila. Tignan mo nga kung anong mangyayari. Nakafile na daw ng divorce. Pero dito sa cards, hiwalay na sila ngayon. Kaya lang, kahit papano, parang may isang side na umaayos ng... Para magkasundo? Oo, para magkasundo. Sino? May namamagitan eh. Sino yung namamagitan? Kaano-ano nila? Hindi ko sure kung anong relasyon sa kanila nito, pero ito ay lalaki eh. Maaari siya yung namamagitan. Kumbaga parang nag-e-explain ganun. Pero kung sa hiwalay, masasabi ko na magkahiwalay na sila ng bahay. Magkahiwalay na sila ng bahay talaga? Pero kahit papano, may komunikasyon pa rin. Yung anak, Mamu, kamusta yung anak niya? Itong bata, medyo naguguluhan. Pero tanggap na niya kung sakaling ano man ang maging desisyon. Napakalungkot. Ayan, sana sa lahat po na nakakapanood dito, masabihan si Rupa May para mapaghandaan niya. Yun ang purpose dito actually, hindi para sirain natin ng mga artistang pinapahula natin. Ayan. Tapos na tayo kay Rupa May. Next, Neri Naim. Kamusta na sila sa naganap na iskandalo sa kanilang buhay? Malungkot. Kung makikita natin tong cards na to, ito ay yung emosyon nila ngayon. Si Nahihirapan sa pera. Maaaring ang issue nito ay about sa pera. Maaaring nahihirapan siyang mag-explain, kumuha ng funds. Sabihin natin na parang zero balance siya talaga ngayon. Nagbabayad ba siya ng mga dapat pagbayaran? Mag-uumpisa pa lang to. Dito kasi sa baraha, kung nakikita natin yung The World. So, possible kasi na parang bumabawi ito. Ito medyo aware ako dito. Yung sa trauma na naranasan niya. Medyo masakit pa rin sa... Damdamin na yung nangyari sa kanya, na na-involve siya sa pera. Kung ating tutuusin naman, ito ay, kumbaga malinis yung intention. Nagamit lang talaga. So, kung nakikita niyo yung The Devil, so meaning may tao dito na parang ginawa siyang kasangkapan. Which is, hindi siya aware. Nagtiwala siya ng buong puso kasi akala niya, dahil bukod nga sa ito ay makakatulong sa kanya, nakakatulong siya, yun yung akala niya. So, anong mangyayari dyan, ma'am? Possible ang magkaroon ng bayaran. Ito kasi ay Ace of Cups, so parang inihahanda niya yung sarili niya sa potensyal ng paglabas ng maraming pera o sa bayaran na po pwede niyang gawin. Dito sa mga taon na to, kung nakikita niyo The Hangman, so itong mga taon na to maaari yung mga nagtiwala sa kanya. Napapabalita kasi na nagbebenta na daw siya ng kanyang mga properties. Totoo ba yun? Posible, oo. Totoo. Kasi magbabayad siya ng utang eh. And dito, lumabas din. Naglulusaw sila. Sabihin natin pinakamagandang words is nagbibenta. Kasi kailangan. Dahil ito yung nakikita niyang paraan. Para maisalba siya. Paano yung mga kasamahan niya dyan? Maaaring may mga tumulong din. Kaya lang, hindi na ito lalabas. Kumbaga siya na kasi yung naka-front eh. So, siya na lang. So, ayan, maliwanag. So, madaling salita, nagamit siya dito. Kamusta yung pamilya ngayon nila? Kasama si Chito Miranda. Dito sa baraha, puro swords. So, ibig sabihin, maaaring sa ngayon, masaya sila, pero posibilidad pa rin yung kinakaharap nila na problema. Mga tao yan na parang galit sa kanila. Ngayon, kung ang tatanungin estado nila, ayun, malungkot, pero alam ko naman kahit paano magagawa nila ng paraan. Malalagay ng solusyon. Magkakaroon ng solusyon. Ang mahalaga, maayos nila ang gusto. Yun naman ang pinaka-importante dito. Totoo. Ayan. Okay, next. Another controversial. Ken Chan. Kamusta na si Ken Chan? Ito rin ba'y katulad ng kay Neri Naim na kaso? Pera? Possible kasi dito, may tao na parang galit dito. Tapos sangkot din ang pera, oo. Sino yung taong galit sa kanya? Mataas eh. So, hindi natin ito matutukoy. Mataas na tao. Hindi kaya ito ng scam? Actually, yun ang napapabalita dyan, Mamu. Talaga? Sorry, hindi ko kasi siya kilala. Pero dito kasi sa cards, mukhang nakahiram siya ng pera sa tao na to. Itong tao na to ay parang mapera, mataas na tao. Lalaki, oo. And dito, maaaring hindi siya nakabayad. Sa kwento ng cards na to, kung ito ang aking pagbabasihan, maaaring may inalok siya dito na parang hindi naging maganda yung resulta. And nung time na parang siya ay sinisingil o kinukuha na yung pera, wala naman siya
siyang maibigay. So parang nag-decide to na sabihin natin na parang feeling nito niloko siya tapos parang kinasuhan. Okay. Nasaan na ngayon si Ken Chang kasi pinaghahanap talaga siya? Malayo na to. Ito, wala siya sa abroad. Nandito pa rin siya sa Pilipinas pero wala siya sa Luzon. Maaari ito na sa gawin ng sabihin natin Mindanao o Visayas. Nagtatago si Ken Chang? Maaaring ganun. Kasi parang hindi niya kasi malusutan. Nag-iisip to Gusto niya ng peace of mind. Babalik kaya siya dito para harapin ang kaso niya? Hindi. For life? Oo Wala. So hindi niya maaayos talaga ang kasong ito. Paano na yung mga warrant of arrest niya? Maaaring doon na siya madali kung nasan man siya. So mahuhuli na lang siya kung nasan siya? Oo. Marami bang taong naghahanap sa kanya? Maraming taong galit kasi involved yung pera. So kung makikita niyo, Pentacles, Ace of Cup, maraming taong galit. Naku, kailangan dapat harapin niya yan. Parang kasing nag-iisip siya ng solusyon Hindi mo makikita dyan kung saan lupalop siya ngayon, Mamo. Kung nasa Visayas or Mindanao. Kung saan doon sa dalawang lugar na yun? Hindi. Basta sa cards, nandito hindi lang siya siya lumabas ng Pilipinas. Kahit kailan? Ngayon, kung sakaling ito naman ay lumabas, maaaring ito ay may dinaanan. I mean, hindi siya nag-aeroplano. Possible na gano'n. Pero ito ay nandito lang siya. Andito daw si Ken Chan sa Pilipinas, wala sa abroad. Okay. Next, dire-diretsuhin po natin yung mga kasong gusto po ninyong mabigyan ng liwanag at kung ano ang mangyayari. Ito po ay hula lamang po ha. Hindi po judge si Mamo o kaya para sabihin ang totoong nangyari sa kasong ito, di ba? Sandro Mula. Ito namang Sandro na to, actually, masakit ang kalooban o masama ang loob. So, hindi ko sure, hindi ko kasi siya kilala. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niyang problema. Pero dito, parang yung pagkatao niya, kung makikita natin, yung Ace of Swords, Knight of Wands, and ito, Seven of Swords. Parang may gusto siyang ipaglaban. Kaya lang parang feeling niya, hindi siya napapakinggan o parang feeling niya ay at the end nung mga pangyayari na to, talo pa rin siya. Parang hindi kasi siya pinaniniwalaan. Parang gano'n. Kasi Mamo, bibigyan kita ng kwento dyan. Kasi yan, nasasangkot yan sa harassment. Siya yung naharas. May kaso pa ngayon yan. Inaantay ngayon kung ano magiging resulta ng kasong yan. Kaya pala ganito feelings niya. Parang negative. Tapos parang pakiramdam niya ay hindi siya napapakinggan, ganun. Pero maraming pera tong bata na to. Ay. Mayaman ba to? Anak ni Numulak yan. Okay. Ano ang mangyayari sa kaso? Possible naman na sa kanya pumanig. At least, di ba? Kaya lang sa ngayon siguro, kasi ito ay future. Ibig sabihin, hindi pa ito napagdidesisyonan. Kaya dito sa cards na to, maaaring ito yung pakiramdam niya na parang hindi pinakikinggan. Okay. Maaaring siguro matagal na itong nangyari. Anong petsa na ngayon? Magpapalit na ng taon, di ba? So parang natatagalan siya sa progress. Maaaring ganun. Pero kung ito ay hahatulan, kung next year, ang mangyayari dito sa kanila, possible siyang manalo. Magsasaya ang pamilya. Ayun. Ten of Cups. Next, Rita Daniela. Palaban din to. Pero itong tao na to, masasabi ko na magiging successful. Next year yung career nito magdiningning. Do, parang meron siyang problema. Itong Page of Wands and then may sama ng loob. Pero ito ay makikita mo na matatag na tao. Nakikita mo ba dyan kung anong sama ng loob ni Rita Daniela? Kung babasahin kong diretso to, pwedeng sa circle na ginagalawan niya. Dahil? Hindi ko na makikita dito kasi loves kung ano pa yung magiging reason. Pero kung lilimiin natin yung o titignan natin yung cards niya, masama ang loob, masakit ang loob, malungkot, nag-iisip. Ito parang may mga sabihin natin na pangako na parang hindi natupad, hindi nangyayari. Sino yung nangako sa kanya? Tignan natin. Actually, babae ito. Pero itong babae kasi na to, parang may sangkot din kasi na pera din. So, itong babae na to, hindi ko sure. Pero kung pagmabasihan ko yung Queen of Wands, pwede itong nanay, pwedeng tita, pwedeng mas mataas sa kanya, o pwedeng handler, ganun. Anong nangyari sa pera? I think hindi niya nakuha, o possible na hindi na ibigay, o kaya posible din na kung itong babae na to ang babasahin ko, siya yung nagtiwala. Ay, may pinagdadaanan pala siya. Actually, yung cards niya negative. May isang positibo man dito, ito yon. Kaya lang, deep inside, may problema siyang pinagdadaanan. Emotionally, nahihirapan siya, pero pilit niyang tinatatagan yung kalooban niya. Dito sa cards, kailangan niyang kumita. Hindi ko sure kung dahil kailangan niyang magbayad ng utang dito sa babae na to, o ito ang may kailangan magbigay sa kanya. But then, ito ay Queen of Swords. So, masasabi ko na kahit papano, may isang tao, itong tao na to, pwede siyang tulungan. Ano yan, lalaki? Parang hindi enough. Yan, lalaki siya. May tutulong sa kanyang lalaki.
So, hindi din ako aware kung sino siya pinagdadaanan niya. Pero dito sa cards na to, negative yung cards. At saka may anak to eh. Tapos hindi niya pinakikilala kung sino ang ama. Artista to. Artista yan, si Rita Daniela. Parang ang gusto niyo malaman, sino yung tatay? Kung showbiz o hindi. Doon lang sasagot yun lang ang sasagot. Dito kasi possible showbiz yung tatay. Hindi niya sinasabi. Kasi may asawa? Hindi ko alam. Meron bang asawa? May pamilya. So hindi niya pwede sabihin kasi may mga tao na masasaktan. At syempre meron pang habol na natin, Mamo, kasi nagsampa rin niya ng kaso dahil sa harassment din. Kamusta? Anong mangyayari sa kasong sinampa niya? Ano mangyayari sa kaso? Negatibo, parang mapapag, so walang bahala. Kasi walang sapat na ebidensya. Kaya magiging negative. Kasi marami nag-aabang dyan eh, sa kasong isinampa niya. Ayan po mga kachika. Okay, ito pa, isang mainit pa. Talagang super init ang ating part 3. Ito na, Sunshine Cruise. Masaya to. Masawa ba to? The King of Cups. Itong lalaki na to, possible makapangyarihan. Sabihin natin maraming pera na nagpapaligaya sa kanya. Wow, ang ganda. So, parang may alinlangan, pero ang importante, masaya siya. Secured. Sunshine, secured. Oh, yes! Hindi na siya tatanggap ng proyekto. Dito kasi sa cards, baka hindi muna. Kasi parang nag-e-enjoy siya. Ang ganda ng paraan mo siya yun, ha? Secure. Gretchen Barreto. Actually, masaya naman siya sa buhay niya. Parang meron siyang sakit ng kalooban. Siguro sa mga tao na malapit sa kanya. Sino-sino itong mga ito? Hindi natin ito masasabi kasi marami. Pero ito naman ay tampo lang. Hindi naman siya ganun kalalim. Maayos din naman sa kanin. I think ingat na lang to si Miss Gretchen. Pwede siyang masangkot sa isang aksidente. Dito sa cards niya na to, mukhang marami siyang makakasagutan. Kung pwedeng maging bagong kaaway o kung pwedeng mga tao sa paligid niya. Magkakaroon ng mga bagong kaaway si Gretchen Barreto. Pwedeng malalapit babae. Hindi ako sure kung kapatid, pero malapit din to sa kanya. Kakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Kamusta ang kabuhayan ni Miss Gretchen Barreto? Stable pa naman siya. Okay pa naman kahit papano. Career? Nag-artista pa ba siya? Pag sa career, okay lang naman din. May mga papasukin siya or meron siyang mga, sabihin natin, pagtitipon na po pwede niyang puntahan. Pero career, yung as in trabaho yun, di ba? Oo, wala na. Negative Ayaw niya na talagang mag-artista. Ayan ang Gretchen Barreto. Magulo yung cards niya actually. Maaari itong tao na to ngayon stress. Saan siya stress? Sa paligid. Ano pa? May mga pera kasi so maaaring sa pera din, ganun. Baka medyo numinipis na yung kaba niya, ganyan. Okay, next. Willie Revillame. Okay naman si Sir Will. Anong gusto mong itanong sa kanya? Kung sa pera? Sa pera. Kahit pa paano may pera pa naman siya. Yun lang, siguro may mga nararamdaman na siya sa katawan niya. Pero ini-ignore lang niya. Puro pera si Sir. So, ibig sabihin, pera pa to. Yun lang, in between kasi may health issue Sa lahat mo ng mga tagahanap nagmamahal kay Kuya Will, ayan, sabihin niyo po, kamusta ang papasukin niyang politika? Saan to? Senador. Okay. Basahin ko muna tong cards na to para hindi ko lang siya ma-miss. Masaya to. Kung ang tatanungin like sa family, kontento siya. So, hindi ko lang sure kung mayroon siyang asawa, pero dito kasi sa cards, meron siyang tinatangi. Sa politics, hindi siya mananalo. Siyempre may mga dahilan yan, di ba? Dito kasi love sa cards, parang hindi niya makukuha yung sympathy ng tao. Mag-aaksaya lang siya ng pera kung sakali. Naku. Yung TV show niya, Will to Win. Ito naman kahit pa paano magdidire-diretso naman. Hindi niya iiwanan niya. Hindi naman. Okay, next. I-like lang naman natin ng konti. Coco Martin. Kamusta si Coco Martin sa pagpasok ng 2025? Masaya. Bless. Ito, alam na natin to kasi ito, nung hinulaan natin, umamin sila after a month relasyon. So, yun yung kasiyahan niya. Family, love life, and then bless siya ngayon. Kung next year, magiging maayos pa rin naman ang kanyang buhay. Yun lang, dito sa barahan na to, possible na masangkot siya sa isang, hindi naman tong kontrobersiya, pero parang may mga tao na po pwedeng magtampo sa kanya o magalit. Ayan. Naku, ang bait-bait
cute niya na. Correct. Meron talagang magtatampo pa kay Coco Martin. Ano daw yung pagtampo nila? Nakikita mo dyan, Mamo? Itong Seven of Cups is po pwedeng tulong. Baka manghingi ng tulong, hindi mapagbigyan, ganun lang naman. Ganun pa man, magiging masaya pa rin ang kanyang 2025. Siguro ingat na lang pagdating sa kalusugan. Kasi baka mamaya, sa sobrang sipag niya sa pagtatrabaho, yung health naman niya yung mag-suffer. May nakikita ba dyan mga bata? Sabayan natin to ng mga intriga, di ba? Wala namang masama. Tinanong nga sa akin to dati eh. May anak sila? Nakikita mo ilan? Ito kasi ay oo. Kung ilan, isang lalaki, isang babae. Pwede siyang dalawa. Blessing. Darating ba ang araw na ibubunyag nila yan kung totoo man yan? Dito sa barahan niya, katulad nito, Eight of Cups, The World, Queen of Pentacle, parang what you see is what you get. Ganun kasi sila. So, hindi nila kailangan magsalita. Kung ano yung nakikita mo or ano yung makikita mo, yun na yun. Totoo nga yung sinabi niya, what you see is what you get. Walang aaminin, walang i-deny. Perfect. At congratulations ha, ang ganda ng baraha mo, Coco Martin. Bekene man, ha? Okay, next. Siyempre, pag may Coco Martin, eto na yung Julia Montes. May tatay pa yan. Ay, hindi ko lang alam. Bakit mo tinanong, ma'am? Tumalon kasi yung King of Cups. So, ibig sabihin, possible na sa family may mag-pass away, ganun. Maganda career nito next year. Parang magbabalik siya. Though, ang pwede din niyang pagdaanan sa isang taon ay kalusugan din. Pero ganun pa man, tulad na sabi ko kanina, tumalon kasi yung King of Cups, possible na mamatayan to. Ingat-ingat na lang din. I think yung mag-iingat dito is yung matandang lalaki na malapit sa kanya. So medyo ikalulungkot niya to. Panandalian lang naman, tapos magiging okay na siya. Pero ang importante dito, maganda yung career niya next year. Ayun. Sa mga tagahanga ni Julia Montes, marami na tayong aasahang teleserye at mga panuorin mula kay Julia Montes. Okay, next. Marami nag-aantay rin dito at marami ko natanggap dito na PM na pahulaan ko daw ito. Si Andrea Brillante. Masaya to, taon na to. Wow. Komportable siya kung ano man ang buhay niya ngayon. Nakaipon, ano? Meron siyang nararamdaman kalungkutan. Maaaring sabihin na natin kasi nag-iisa siya. Wala siyang love life. Pero ganun pa man, ang importante kasi sa kanya ngayon, kahit papano, kung ano man ang ginagawa niya, yun nagpapaligaya sa kanya. Sa 2025, mukhang may mga bago siyang tanggap na trabaho. Love life. Parang hindi niya priority ngayon. Walang nagde-date sa kanya. Kung babasahin natin kasi, wala. Parang madalas to group. Group date. Tahimik eh. Parang puro pagkakaperahan lang yung nasa isip niya ngayon. Oo, ba? Galing. Dapat yan, no? Hanggat mainit, diba? Ipon-ipon lang. Correct. Pero wag din siyang papakasiguro. Maaring katapusan or mga huling buwan ng 2025, siya ay malink sa lalaking mas matanda sa kanya. May link si Andrea sa lalaking mas matanda sa kanya. So, may edad ito. Abangan natin. Okay, eto na. Vilma Santos. Masaya si Madam. Hindi ako sure. Pagdating kasi sa career, pwedeng magpahinga muna siya. Parang sa gano'n. 2025. Parang may plano din to na mag-film. Pwede siyang gumawa ng pelikula. In 2025, dito sa cards na to, pwedeng madagdagan ulit sa family. Miyembro ng pamilya. Wow. Kung meron pa siyang anak na single, possible na ikasal sa isang taon. Tumatakban si Ate Vivi. Hindi ko alam eh. Pero kung ang itatanong mo, kung mananalo siya, mananalo naman siya. Good luck, Ate V, and congratulations in advance. Okay, next. Sharon Coneta. Magiging masagana ang 2025. In terms? Pera. Ay. And then, dito kasi parang nakakita ako sa kanya ng pagbabalik. Baka tumanggap siya teleserye kung sakali. Actually, meron na. Okay. Ilalabas na lang talaga. Meron na pero showing na sa online. And then, dito kasi, meron siyang pwedeng makasama na dati niyang karelasyon. Ay, naku, baka yan si Gabi. Reunion. Parang gano'n, no? Pelikula to. Pero pwede din teleserye kasi. Wow. Magtatagumpay yun. Magtatagumpay. So, ito parang nakafocus lang siya ngayon, trabaho. Good vibes ngayon si Megastar. Ito yung gagawin niya parang pampalipas oras kung sakali. Puro lang siya trabaho. Yun lang. Dito kasi, may nakita ko na parang sa The Lovers, pwede silang magkaroon ng
konting problema o problema sa family, pero masusolusyonan naman kung sakali. Anong problema sa family? Pwede kasing sagutan o hindi pagkakasundo. Yan lang naman yung negative, pero ito naman positive. Gano'n lang naman talaga ang buhay. Hindi pwedeng lahat positive. Okay, Mayroong tama. negative. Pero at least, ang mahalaga, maayos. At narinig natin dito, baka magawa ng paraan. Yeah. Maiwasan. Yun naman yun. Yan, pag narinig nila, at least magagawa nila ng paraan. Concerts ni Megastar. Concert. Pag Pilipinas, pwede. Kung cards ang tatanungin ko, diretsahan February, pwede. Sino kaya makakasama sa Valentine's show ni Megastar? Hopefully, dire-diretso na ang Megastar. Okay, next. Eto marami naghahanap dito. Kung nasaan na siya at walang pakita, ito talaga. Angel Locsin. Ano na ang buhay-buhay ni Angel Locsin? Itong si Miss Angel, mukhang choice niya. Mamuhay ng tahimik. Okay naman siya. Kung ano man nangyayari sa kanya ngayon, okay naman siya, masaya naman siya. Though, syempre, ang isang tao, hindi yan nawawalan ng kahit papano. Isipin, oo. Anong iniisip niya dyan? I think yung buhay niya. Hindi ako sure kung may anak siya, pero parang dito kasi sa cards, isa yun sa kanyang isipin. Gusto niyang magkaanak. Maaari ito ay nagtatry na makabuo. Hindi na siya babalik sa Pelikula, at saka teleserye. sa cards negative. Parang mas pinili niya kasi yung buhay. May asawa. May asawa. Kamusta sila ng asawa niya? Sa cards, okay naman. Do siguro nga parang may gusto silang mangyari. Kaya lang parang hindi pa iniloloob. Hindi pa binibigay. Pero kung sa pagsasama, maayos naman silang namumuhay. Ngayon, very good. Napakaganda ng barahan mo, Miss Angel Locsin. Okay, next. Ang nag-iisang superstar, Nora Honor. Problema nito, pera. Marami siyang iniisip ngayon. Ano pa? Trabaho, pera pa rin. Sabihin natin na parang may mga tumutulong pero parang hindi sapat. Ito kasi possible na tumutulong sa kanya pagdating sa pera. Hindi ko sure kung may karelasyon siya, pero dito sa baraha, kung meron man, possible to na maghiwalay. Dahil sa... Pera pa rin. Pentacle is pera. Kaya kung makikita nyo, baka kasi hindi nila nakikita. So, puro pera. Umpisa pa lang is pera na. Knight of Wands, namumblema siya talaga. Sa pera pa rin. And then yung possible na paghiwalayan nila, kung sakali, pera pa rin. So, ingat na lang siya kung sakali. Pagdating naman din sa health, kasi pwede siyang ma-diagnose like malalang sakit. So, mamumblema pa rin siya sa pera pa din. So, medyo hindi maganda yung 2025 niya in terms of pera, relasyon, at kalusugan. Nako. Ayan, sa mga nagmamahal sa ating superstar, kung napanood niyo po ito, may iwasan po ito. Ito yung hula lamang po, magiging gabay po ito ha. Huwag po natin isipin itong makakasama. Isipin po natin para maiwasan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagpapahula. Hindi po para manakot. Ayan. Next, Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Sa cards niya is Made the World. So, hindi ako sure kung nandito siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa siya. Pero ganun pa man, itong si Miss Diamond ay possible na magkaroon din ng problema. Finances. Parang dito siya magkakaroon ng depression sa Ace of Cups. Pero ganun pa man, ang nasa isip kasi nito is kanyang malalagpasan. Yes. Magkakaroon to ng pera pa din, kaya lang mukhang hindi siya sasapat. So kung sa trabaho, pwede magkaroon ng kahit papano pasulpot-sulpot na trabaho. Ayan. Medyo struggle. Ang 2025 ni Maricel Soriano. Yes. Hindi lang sa pera, kundi sa mga tao sa paligid. Sino yung mga taong nasa paligid na yan? Kung pwede kasi, pamilya, circle of friends. I think dapat siyang maging, kahit papano maging matipid. Magastos si Maricel Soriano. Possible. Pwede siyang magtipid kasi ang 2025 medyo magiging mahigpit sa kanya. At least, diba? Ito ang maganda kasi na paghahandaan. Okay, next, Gabby Concepcion. Sa 2025, maayos naman. May asawa to. Yes. Pwede silang maghiwalay. Anong dahilan ng paghiwalay? Ganon. Sa cards, wala naman binanggit. Siguro maaaring decision na lang nila. May mga projects din na possible na ma-offer sa kanya next year. So, choice niya na lang yun kung tatanggapin niya or hindi. So, pagdating sa pera, medyo negative din. Ay. But then, kahit pa paano, makaka-recover naman. Maaari lang merong pagkagastusan. Dito, may hindi siya inaasahan na mangyayari sa kanya. Possible ang biglaan niyang pagsikat ulit. Dahil? So, maaari
maaaring dun sa nakita natin na cards sa kabila, dating karelasyon. So, possible silang dalawa pa din. Ayan yung sinasabi. Maraming nakakapagsabi niyan, kapag nagbalik tambalan sila, pareho silang iinit. Ayan na, siya, Gabs. Magandang balita ito. Sana matuloy. Kung sila ay magtatambal, magiging swak. Magiging benefit para sa kanila Sa pareho. kanilang pareho. Wow, dapat ganon. Ito rin, Regine Velasquez. Si Miss Regine, okay lang naman yung 2025 niya. Okay din yung flow. May mga concert na po pwedeng mangyari. Dito sa isang cards, hindi ako sure. Hindi na siya pwedeng magkaanak no? Pero dito sa cards kasi, posible ang pagdating ng isang batang lalaki din sa kanila. So hindi ako sigurado. Po pwede naman to inform ng apo, ganyan. Or pamangkin. Basta additional sa family. Additional sa family nila. Tapos, medyo mag-struggle lang siya sa health. Sabihin natin na ito yung isa sa kakaharapin niya sa 2025. Ayan na. Miss Yung Reg. sakit. Nako. Ayun, no, sakit pa rin. Mag-uubos siya ng pera dito Ala. sa sakit na to kung sakali. Naku, wag naman. Gerald Anderson. Masasangkot siya sa isang issue pa rin. Pwede din silang maging trending next year. Isama na natin si Julia Barreto. Ito yung emosyon niya, pagdududa. Si Kaloy Yulo. Parang wala siyang boses. Mukhang under siya Si Chloe San Jose. Puro pagpapasarap lang. Joshua Garcia. Kasi po pwede siya ma-involve sa taong may karelasyon din. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.